Pinas. Puros kasinungalingang kupal na to, puros politika. So it's a little too late. It was promised 2022. Ngayon gagawin, tapos sa Cebu, ang masaklap, subsidized pa ng gobyerno. Naging Department of Agriculture Secretary pa yan. Hindi ba? Sabi nga niya, ayan, a little too late. Talagang late na kung kailan magkakampanya. Di parang yan, legal vote buying na naman yan. Ano kayo mag-alala? Hindi tanga ang Pilipino. Hindi tanga tao. Alam ng tao na ginagago nyo lang sila. Sinong matutuwa sa inyo? Inuuna nyo sa Visayas. Tapos, pagkatapos ng eleksyon, doon nyo gagawin dito sa Luzon. Ang dami nyo na yung pinangakong hindi nyo tinupad. So, sino pang maniniwala sa inyo? Ano pa masasabi nila? Candidates, do you agree na too little too late yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas? Well, may kasabihan, better late than never. Yun, ang putangin na pinakakagaguhang narinig ko sa isang politiko. So, iboboto mo ba to? Ito lang question ko sa mga nanonood ngayon. Iboboto nyo ba itong gunggong na to? Na ang sasabihin sa'yo, better late than never. So, ibig sabihin, Tito Soto, kung nangako ka, kung ano yung ipinangako mo ngayon, after 5 years, dun mo lang gagawin, yan ang isasagot mo sa amin, at least tinupad ko, better late than never. Tangina, saan ka makakakita ng mga kumakampanya, tumatakbo bilang mga lingkod bayan na putangina gusto nila na ganito ang mga utak nila, better late than never. Kumbaga, better late than absent. Putang ina niyan, kapag ka ikaw Pilipino nangangailangan ka ng tulong, hindi ka na dapat pinag-iintay. Kaya nga noong kampanya, pinili namin, noong 2022, pinili namin si Isko kasi bilis kilos. Kailangan natin yung mabilis na kilos. Tama. So, i-apply natin yung logic mo na better late than never. Sa isang lalaking naghihingalo na. Diyan sa nasa ospital na nakapila pa, nandoon pa siya sa dulo ng pila. Naghihingalo na siya. Na-atensyonan siya ng doktor, huli na ang lahat, mamamatay na siya. Pero kung nagawa sana kagad yung mga procedure sa kanya, baka nabuhay pa siya. Pag may buhay ng tao na nakasalalay, Tito Soto, kailangan agad-agad yung tulong. Agad-agad yung biyaya, ang serbisyo agad-agad. Hindi pwedeng better late than never. So ang pasok mo alas 8, magtatrabaho ka alas 4 ng hapon para isang oras na lang. Anong naibigay mong serbisyo nun? Mali yan, sir. Yung better late than never. Maling-mali po yan sa public servant. Kasi ang pera ng taong bayan, taon-taon, kinukuha niyo yan, mga kupal kayo. Taon-taon may budget kayo on time. Kalahati ng taon nitong 2025, pinag-uusapan nyo na yung budget ng 2026. Okay. Pagdating ng pagtungtong ng January 1, putangin na nasa inyo na yung pera para sa 2026. Tapos ito ang sasabihin mo, better late than never. Anak ng tinapay kayo, nasa inyo na yung pera ng taong bayan, tapos ang susolusyonan nyo yung problema namin sa katapusan na. Di pwede yun, sir. Kumakain kami, buti kayo. Ang yayaman nyo, putang ina, kahit araw-araw mag-steak kayo, mag-lechon kayo, okay lang. Ang dadami nyong pera, pero sa mga Pilipino na naghihikahos, kailangan agad-agad yung serbisyo. Sir, kailangan po agaran, mabilisan, hindi pwedeng matagalan. Anak ng tinapay naman, mantakin mo tatakbong senador, ganito mag-isip. Pag pumasok ng alas 8 ng umaga, magtatrabaho alas 3 na ng hapon para may 2 oras siyang at least nagtrabaho kaysa naman wala. Kaya walang unlad ang Pilipinas.
Kaya ito si Tito Soto, ilang termino na, walang nagawa sa buhay. Walang nagawa sa bayan na significant. O bakit? Papaano? Yung unang 3 taon siguro niya. Okay lang sa kanya na wala siyang output. Basta, importante, bago matapos yung termino niya, meron siyang ipapasang batas siguro. Better late than never. Okay lang sa inyo yun? Deserve nyo ba yun? Ha? Deserve nyo ba yung better late than never? Hindi nila deserve. Hindi deserve ng taong bayan yan. Ang taong bayan, kailangan namin ng tulong mula sa gobyerno agad-agad. The soonest is much appreciated. As soon as possible. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. O yung 1 milyon per year na na pangako ni Bongbong Marcos na pabahay. Ano ng status? Wala nga. Bakit nyo iboboto tong mga to? Ito pa ibang sagot. Ito pa, pakinggan nyo. Yung mga alyansa. At saka maaaring nung umpisa, hindi nila alam kung paano gagawin. Putang ina. Bakit ipinangako kung nung umpisa hindi naman pala alam paano gagawin? Mantakin mo, Tito Soto, si Bongbong Marcos, ganito palang kaliit yan. Ganito palang yan kaliit. Putang ina, presidente na tatay niyan. 25 years naging presidente tatay niyan. Nagtrabaho pa yan bilang pagkatapos naging gobernador, congressman, senador, Department of Agriculture Secretary. Ang dami ng dinaanan ng kupal na yan. Tapos hindi niya alam yung gagawin niya. Bakit pa tayo boboto ng isang kandidato na hindi niya alam yung gagawin niya? Bakit hindi tayo bumoto ng kandidato na alam niya na? Kaya nga may plataforma eh. Hanapan natin ng plataforma. Ito plataforma ko. Alam mo ba si Pastor Kibuloy, yung nagawa niyang parang suggested na mga bills na habang nakakulong, kompletos, direkados, may detalye. Alam niya kung saan niya kukunin, paano niya kukunin. Tapos kayo, gina-justify nyo yung incompetence ni Bongbong Marcos na malay nyo, hindi niya alam paano gawin. Ngayon, kayang gawin. Putang ina. Tinan mo, Tito Soto, Anong ginawa ng Pangulo ngayon? Subsidized ng gobyerno. They bought the bigas for 36, sold it for 20. 36, 33. Sabihin na natin 33. And sold it for 20. Lugi tayo ng 13. Hindi niya alam yan. Noon hindi niya pa naisip yan. Hindi ba nung nakaraan pa may mga kadiwa, ganyan na ginagawa nila, hanggang 25 nga lang yung kaya nila eh. So ibig sabihin, alam na nila to, and itong ganitong katarantaduhang ginagawa nila ngayon. Question, wala yan sa GAA ng 2025. Saan kukunin yung budget niyan? Pasensya na, Tito Sen, gusto rin kita eh. Kaya lang kasi sumama ka dyan. Rambulan tayo. Pero sir, mali po yan. Maling mindset yan. Tumanda na kayo sa Tumanda na kayo sa politika, sa pagiging senador. Tapos, ang sagot nyo, baka hindi nila alam paano gagawin nung una. So, napakabobo nila. Hindi nila alam na using public funds, they can subsidize para bumaba yan. Matagal nang yan eh. Matagal nang posible yan at matagal nang ginagawa yan. Yung pagsasubsidize gamit ang pera ng gobyerno, ginagawa nga natin sa PhilHealth yan eh. Yung subsidy, hindi naman yan bago, ngayon lang na-imbento yan eh. Tagal-tagal na yan. Kadiwa, last 2 years, ginagawa na yan eh. Hindi nga lang sustainable. Yun nga yung sinasabi natin, na kung makapangako kayo na tupad na ang pangarap na 20 pesos na kilo ng bigas, akala mo natural 20 pesos. Pera pa rin naman ng taong bayan yung ginagamit para bumaba yung presyo na yan. Na imbis na sana yung 13 pesos per kilo, mapupunta sana sa ibang proyekto. Hindi ba? Tapos sasabihin mo, hindi nila alam paano gagawin noon. Ngayon, alam na nila yung gagawin. Ay, niloloko tayo ng mga senador na to. Kaya nga, mga kababayan, itong mga senador na to, wala. Kapag tinangkilik mo ang mali, ibig sabihin, you are as liable. Kasing kriminal mo. Ano pa? Ano pa ang masasabi nila? As I said kanina, sa subsidy raw,
Gobyerno daw magbabayad. Kesa nga makukurap lang eh. Ng putya. So, kesa daw makurap yung 13 pesos kada kilo na binayad ng gobyerno, ibayad na lang dito. Hindi ba parang corruption din yan? Yung pera daw ng gobyerno, tingnan mo ang mindset yung pera daw ng gobyerno kesa kurakutin, ilagay na lang dito sa subsidy. Pero sir, hindi mo ba naisip na yung pera sana ng gobyerno napunta sana sa tulay, napunta sana sa highway, napunta sana sa pagpapagawa ng ospital, hindi ba sana mas maganda tulong nun? Di ba kung ginawa lang sana talagang affordable ang bigas tapos yung sinasubsidy ng gobyerno pinanggagawa natin ng mga kung ano-anong makakatulong sa buhay natin sa pangmatagalang panahon. Di ba dapat ganun? So parang ginagawa yung tanga yung tao na isubsidy na lang natin at least 20 pesos kilo ng bigas kesa makurap. So ang sinasabi mo ba talaga kurap kayo? Ganon? Hindi ba? Maganda yung sinasabi mo. Pero mas maganda yung sinasabi ko. Na instead yung pinangbayad doon sa pinang-subsidize natin sa bigas para bumaba, ginawa sana natin infrastructure, programs for the poor, training, pera sana yan para sa training ng mga upskilling ng mga Pilipino para naman yung ating labor force mag-benefit. Diba? Idinagdag sana yan idinagdag sana yan sa healthcare, diba? Para libre na sana yung dialysis, libre na sana yung chemotherapy ng may mga cancer, diba? Sana ganun, hindi. Pantakin mo pera ng gobyerno na nakatabi, na dapat sa proyekto, dinala sa bigas. Naging DA secretary pa yung presidente natin tapos ganito lang yung maririnig mo. Sige, diretso. Ano pa yung masasabi ng ibang kandidato? Kanina lang gusto mapunta sa bulsa ng mga kurap. Oo. Hindi talaga namin gusto mapunta sa bulsa ng mga kurap. Kaya ang gusto namin matalo kayo Hindi namin sinasabing kurap kayo hindi namin sinasabing kurap kayo. Pero gusto namin yung bago, yung alam namin di magnanakaw. Bigyan na natin sa subsidy sa mga kababayan natin at maging mura ang bilihin. Yes, Tsaka ang problema nga niyan, Tito Soto, ikaw for a fact, alam mo yan, it's not, malulugi ang gobyerno natin kapag sinustain natin yan. Pagka tinuloy-tuloy natin yan for 1 year, lugi na gobyerno natin. Wala na nga pera gobyerno, ninanakaw na nga, malulugi pa. Double whammy na yan, di ba? Okay, naiintindihan nyo yung issue natin sa bigas, 20 pesos yung presyo. Ngayon, yung taxpayers' money, pinambili doon sa bigas, 33 pesos, halimbawa. So, binili natin ng 33, tapos binenta natin ng 20, lugi tayo ng 13. Sinong lugi? Ang gobyerno? Oo, at saka tayo, taxpayers' money. Sana yung 13 pesos na yun napunta sa ibang produkto, ibang proyekto, di sana, mas masaya, mas maalwa ng buhay natin. 20 pesos ang kilo ng bigas, tapos may budget tayo para sa mga infrastructure. Putang ng sarap ng buhay ng Pilipino. Kaya lang hindi nga yun ano nga ito? Artificial na pagbaba ng presyo to dahil kailangan pa nating gumastos para dito sa bigas na to. Kuha nyo. Parang lang din yan. Parang nagsalok ka ng tubig. Parang tubig lang yan na sinalok mo, tapos ibinuhos mo, tapos inaantay mo dun sa kabilang dulo, sasalukin mo ulit. Nagpagod ka lang. Nagsayang ka lang ng pagod. Ano pa masasabi ng ibang magagaling na kandidato ng alyansa? Hindi naman ganun ang trabaho ng gobyerno Anong trabaho ng gobyerno? Hindi daw ganun ang trabaho ng gobyerno Kung maibibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi Yun, patay tayo dyan. Putang ina, nagalit na si Binay. Ang trabaho daw ng gobyerno, kung may bibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Bakit 3 years bago ibinigay yan? Kung kaya naman palang ibigay yan ngayon, bakit hindi pa ibinigay noon, Abi? Kasi ang sinasabi ni Abi Binay dito,
Nagkataon lang na eleksyon. Antayin pa ba natin matapos yung eleksyon bago ibigay ito? Kaya na nating ibigay ngayon. So dapat ibigay na natin ngayon. Tanga ka pala eh. Kaya naman palang ibigay ngayon, ba't hindi pa binigay noon? Bopols ka pala eh. Walang hiya. Sige, ano pa sasabihin? Mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. So kumbaga sa accomplishment ngayon na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. Accomplishment niya na meron siyang nagawa in the first 3 years. Yung pagbaba ng presyo ng bigas, kampanya pa lang yun na pinapangako niya eh. So accomplishment na to sa'yo. Na nalulugi ang gobyerno sa kada nagbebenta tayo ng 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi ba? Kaya nga, anong sabi ni Salceda? Imposible yan. Na yung 20 pesos na kilo ng bigas. Pwede siguro, ganito gawin natin. Wag na tayong bibili sa local farmer. Bibili tayo direkta sa Vietnam. Magkano lang ang bigas sa Vietnam? 18 pesos per kilo, mabibili natin yan. Tapos ibibenta natin dito ng 20 pesos per kilo. Wag mong lalagyan ng buwis. Tanggalan mo ng buwis, ang bigas, tanggalan mo ng ganito. Bumili tayo sa ibang bansa, ibenta natin dito ng 20. May kita tayo kahit papaanon dos. Yun sanang maganda. Kaya lang ang problema, patay yung mga magsasaka. Bakit? Hindi ka na bibili sa magsasaka eh. Bibili ka na, mag-aangkat ka na lang eh. Bakit pa sila magtatanim? Hindi naman nila kaya lunukin lahat ng tinanim nila. Nung inani nila, hindi naman nila kaya lunukin yun ng sila-sila lang. Kaya nga sila gumastos para kumita sila ng pera eh. Kaya nga sila nagnegosyo bilang mga magsasaka para maibenta nila yung kalakal nila, mapaikot nila yung pera. Di ba? Ultimong gobyerno na nagsasabi niyan, Abi Binay, na imposible yan. Tapos ngayon, ang sinasabi mo, parang utang na loob pa na. Salamat nga kayo, tinupad eh. Pagka tinupad, gusto. Pagka tinupad, ayaw nyo. Pag hindi tinupad, binabatikos nyo. Pinangako kasi. Tsaka Abi, hindi kasing tanga mo, Pilipino. Hindi kami kasing tanga mo. Hindi kami kasing tanga nung mga nireregaluhan nyo sa sa lugar ninyo, yung mga nireregaluhan nyo ng mga bag, sapatos. Natuwan-tuwa sa inyo. Hindi kami ganun. Mas gusto namin yung pangmatagalan, yung panghabang buhay. O yung hindi nang hihingi ng limos, yung dignidad mo intact. Yun yung gusto namin, hindi yung para kayong mga namamalimos kayo ng, yes, may 20 pesos na kilo ng bigas na, pero hindi nyo naman sinasabi na, sa bawat kilo na yan, 13 pesos ang nalugi sa gobyerno. Hindi nyo naman sinasabi yun, tinatago nyo naman yun. Ibinibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na ng manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipintasan pa rin. Saan ba? Tumutulong na gobyerno. So ano yun? Tanga ka pala eh. Trabaho nyo yan eh. Trabaho nyo sa gobyerno ang tumulong sa tao. Kung pipintasan kayo, abay putang ina, ayusin ninyo yung serbisyo nyo. So galit ka sa mga taong namiminta sa gobyerno? Kung kapintas-pintas naman talaga ba't ka magagalit? Loka-loka ka pala eh. Ganyan ba kayo sa Makati? Bawal pintasan yung yung paglilingkod nyo? Putang ina, hindi kayo mga hari. Tandaan ninyo, public servant kayo, servant, katulong. Katulong, alipin. Okay, kailangan nyong mapasaya yung mga pinaglilingkuran ninyo. Kung binatikos kayo, ibig sabihin, hindi masaya sa pinaggagawa nyo. Bakit mo ipamumuka sa amin na may ginawa na nga, galit pa rin kayo? Kulang, ma'am, kulang. Ang tinapay ito, kayabang-yabang nito, kala mo naman... kung hindi lang naman kung hindi lang naman mayaman yung syudad mo, tingnan kung may nagawa ka sa Makati.
Yung mga ginawa mo naman sa Makati, matagal nang ginagawa yan ng mga nauna pa sa'yo. Tumigil ka nga. Tayo lulugar. Ang hirap ng posisyon na to. Mahirap talaga posisyon, kaya huwag ka nang tumakbo. Mahirap talaga ang posisyon. Kaya wag na kayong magsitakbo. Pagka tinutulungan mo yung kahirapan at saka gutom, nothing is too late, nothing is too little. Hindi, sir. Kapag tumutulong ka, kailangan agaran. 3 years ago na yan eh. Hindi naman yan ngayon lang nanalo yung tukmol na yan eh. Binigyan na nga natin ng 2 taon na honeymoon period yan eh. Di ba? Tama yan na kapag dating sa tulong, sa tutulungan, walang oras, walang panahon yan. Pag tutulong ka, ano yan, agad-agad. O bakit inabot ng 3 taon? Kailangan naman pala mabilis. Kailangan naman pala agaran. O bakit inabot ng 3 years yan? Anak ng tinapay itong mga alyansa na to. Ang tatanda na kasi. Magpahinga na po kayo. Huwag na kayong tumakbo. O napakinabangan na po namin yung mga galing ninyo doon sa ilang termino ninyo bilang mga senador. Okay na yun. Okay na yun, sir. Gutom yan sa kahirapan yun lang. Yun, tama ka dun. Gutom yan at saka kahirapan. Bakit after 3 years pa yan? Gutom at kahirapan dapat inaddress yan unang taon pa lang ng panunungkulan ni Bongbong. Bakit umabot ng 3 taon tapos kinonsinti nyo pa? Ay, nako naman si Lacson ito. Yung pangunahing sinungaling na kasapakat ni Torre tsaka ni Marbil. Maganda intensyon ng ating Pangulo. At alam nyo lahat ito, matagal Maganda intensyon? Maganda intensyon ng Pangulo? Maganda ba intensyon na after 3 years doon lang niya dineliver yung pinangako niya? Anak ng tinapay. So ganyan kayo magtrabaho? Pangako na o work later, ganon? ng mithiing gawin 20 ito. I mean, it's on the record. Ayun na nga, matagal niya nang mithiing gawing 20. Bakit ngayon lang? Bakit yung pagsasubsidize ng gobyerno, hindi ba yung pwede nung 1 taon pa lang siya na presidente? Kailangan, ngayon lang nila naisip na pwede yung isubsidize ng gobyerno yung kulang para mapunan yung 20 pesos na kilo ng bigas niya? Bakit ngayon lang? Yun nga yun eh. Bakit ngayon lang? Yun hindi nyo maipaliwanag. Lahat kayo puro alibay. Kasi nga, better late than never. Maganda naman yung hangarin. Wala kaming paki, maganda talaga yung hangarin. Ang tanong, bakit late? O ngayon ba to? Sobra ka naman, Boss Dada. Maka-demand ka naman. Bakit late? Oo, kasi pag kumuha kayo ng buwis ng taong bayan, update. Tangina real time. Ang sweldo ng Pilipino, pagka kuha, putang inang yan, bago pa makuha ng sa ATM, puta kaltas na. Yung mga taxes ng mga Pilipino, yung chichirya na binili mo sa tindahan, putang ina, binayaran mo na kagad yung buwis nun bago mo pa man mabuksan. Diba? Ganun kayo kumulekta ng buwis sa taong bayan. Tapos gusto nyo, pag hinanap ng taong bayan, yung ginhawa ng buhay, gusto nyo may timeline? Ay, nako po. Talaga naman, Abalos. Tingnan ninyo, matagal na mithiin. At ngayong ginawa niya, is agad being bashed dahil eleksyon. Hindi bang ganon? Basta Yun ang totoo eh. Hindi ba? Kaya naman palang gawin ngayon. Bakit hindi nagawa noon? Di ba? Hindi ba available yung pagsasubsidize ng gobyerno noon? Ngayon lang naging available yan? Di ba? Nag-DA secretary pa siya, halos 1 taon. Siya ang DA secretary. Bakit ngayon kaya, dati hindi? Ano sabi ni Tito Soto? Wala ka nga may sagot dun eh. Buti nga si Tito Soto kahit pachamba may sagot eh. Baka hindi nila alam kung paano nila gagawin nun, kaya ngayon lang. Buti pa nga si Tito Soto kahit palpak yung sagot, may naisagot. Ikaw, bakit ngayon lang, Abalos? Bakit ngayon lang? Ba't hindi nagawa nun? Putang ina, nandun ka pa. Nandiyan ka pa sa gobyerno nun. Bakit yung talino ng utak mo, hindi mo nagamit para sana yung 20 pesos na kilo ng bigas noong 2022 pa. O kahit nga 2023 na lang eh. Bakit 2025 lang? Kasi may eleksyon. Lulukoyin nyo pa taong bayan eh. kung naniniwala ako, napakaganda ng intensyon niya. Napakaganda ng intensyon niya. Ito, tingnan natin kung maganda ba talaga ang intensyon niya. Ayan. Anong intensyon ni Bongbong Marcos?
O, ibinenta ang gold reserve natin sa halagang 129 billion. Yung 89.9 billion ng PhilHealth. Yung 250 billion ng Maharlika Funds. Yung 62.5 billion sa GSIS, 62.5 billion sa SSS, Land Bank, 62.5 billion. Yan na yata yung kasama sa Maharlika Funds eh. PDIC, opo, tragis siya. Meron pang 117 billion sa PDIC. Insurance to Yung mga insurance ng mga pera nyo sa bangko to. Confidential funds niya, 4.5 billion. Flood control project, 500 billion. Loan for health system in rural areas, 28.7 billion. For a total of 1.12 trillion pesos. Nasaan na to? Ang laking pera nito. Asan na to? O hindi ba ngayon, sabihin nyo sa amin, maganda ba talaga yung mithiin netong Tolonges na to? Hanap kayo ng hanap. Hanap kayo ng hanap sa pera kay BP Sara. Pero eto, hindi nyo sinisita. Abay putang ina, magkano lang yung kay BP Sara? Walang 100 milyon. 60 million plus lang yata yun. Sa 125 million, ang questionable, 60 million. Bakit hindi natin questionin itong 1.12 trillion na ito? Hindi ba? Yan. So ngayon, sa lahat ng boboto, dito sa mga alyansa na ito, tanungin nyo yung mga kandidato ninyo bago nyo iboto. Nasaan itong mga pera na ito? At hahanapin ba nila ito kapag naupo sila bilang mga senador? Kasi ako, 100%, ito ang ipinangangako ko, Pag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, hahanapin niya lahat yung pera na yan. Okay, 3 years. Ang laki na ng inutang nitong gunggong na ito. Mas malaki na yung inutang niya sa lahat ng mga 6 na taon na nilbihan ng mga presidente sa Pilipinas. Walang big ticket projects, lugmok ang ekonomiya, labas ang mga kriminal, palpak ang services. Ang daming mga proyektong pinahinto. Yan, dahil yan sa magaling na mamang ito. Kaya bahala na kayo kung iboboto ninyo yung mga kandidato nitong kumag na ito. Baka sakali, yung 20 pesos na kilo na bigas na yan, tanginan yan, yun na, at least may achievement na siya. Palakpakan na lang natin si Pangulo.